from Orly Guteza, because you posted on X, formerly Twitter, no, saying that if you were re-elected as Blue Ribbon Committee Chair, you are going to invite a very important witness, along with Sergeant Orly Guteza, of course. Sino po tong very important witness? Ayan na yung sinasabi ko sa iyo. Sabi ko sa iyo, Guteza, si Lacson naka-break na. Lahat ng senador nag-abroad, namamasyal, nagpapakasarap, nagpapaputs pa, nag-iispakol yung iba katulad ni Bato. Okay? Si Bato nag-iispakol habang nagtatago sa mga bundok para nag-aaral ng medyo ng pagluluto para pag dinala sa ICC this November ay ready siyang lutuan si Digong ng pinikpekan. Patayin mo si BBM, no joke. Kinakabasado na po ni kinakabisado na ni Bato yung pinikpeka na iain niya kay Digong. Ngayon, si Lacson po, di ba? Si Lacson po hindi po nag-break. Meron po siyang ilalabas na magtutuldok sa dito po sa kamangmangan ni Marcoleta, Guteza at Defensor na nililito po ang taong bayan. Okay? Sir Ronel, ispakol din tayo, brother Nyolo. Sir Ronel, huwag mong sabihin dito. PM mo lang ako, ha? PM mo ako. Tapos saan na? PM mo ako. Doon tayo sa may Pasay. Pagpasok natin, ayos. Paglabas, may tumutulo sa pantalon. What we're talking about? Hanggang hindi napapinalize yung kanyang confirmation, no, na una dadalo at pag dumalo maglalahad ng kanyang salaysay na pawang katotohanan, mahirap i-kumpirma. Pero sinasabi ko lang, napaka-importante ng testigo kasi marami pa madadagdag na mga pangalan na sangkot doon sa lagayan at saka sa ibang pang modus operandi patungkol doon sa mga ghost projects ng flood control. Meaning to say, this witness of yours is hindi pa siya nagko-confirm na dadalo siya sa hearing. He or she hasn't agreed to testify. Ay, Ma'am Gina Chavez Bonifacio, thank you po. Sir Ronel, huwag natin kainin yung pinikpekan noon. Ano yun? Pangit magluto yun. Pangit. Tuyot. Ma'am Gina Chavez Bonifacio, salamat po. Hanggang wala siya doon sa harap namin, sa oras ng pagdinig, mahirap sabihin na hindi mangyayari ngayon. Ano? Kasi marami ng insidente in the past na nagkumpirma, pero hindi naman sumisipot, nagbabago ng isip for some reason. Pero sinasabi ko lang, importante din sigo kasi lalawak pa yung mga masasangkot at malalaking pangalan pa. Senator, ibabalik ko lang kay Guteza dahil nakadikit ito dun sa isang mahalagang usapin sa Blue Ribbon, yung posibleng imbitasyon kay former Speaker Martin Romualdez. Paano makakaapekto yung development na yan kay Guteza doon sa ganong klaseng issue, Senator? Well, it stays, yung intention, yung plano na imbitahan si Saldico wala dito, pero papadalan pa rin siya ng invitation doon sa kanyang residence. Si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez, papadala namin yung invitation o yung letter kay Speaker Bogie D. At siya yung magsasabi kay dating Speaker Romualdez na dumalo kung kagustuhan ni Speaker Romualdez na dumalo. Pero, in between, nabigyan ako ng instruction just in case na bumalik ako bilang chairman na mag-prepare na ng subpoena doon sa contractor noong construction ng bahay sa number 42 Makinli Road sa Forbes Park or doon sa security agency na nag-handle ng security, yung may kontrata na nag-handle ng security doon sa naturang house under construction para dalhin yung doon sa STECOM para dalhin yung logbook. At kung makapag-testify sila na talagang indeed during the period between December 2024 hanggang August 2025, may mga dumating ng convoy ng mga sasakyan doon, for some reason, makaka-reinforce doon sa salaysay na ginawa ni Orly Guteza na nag-deliver sila doon. So, importante yun. Kung madadala yung logbook at mag-testify yung may dala ng logbook, na totoo nga sa ganitong period, sabihin natin meron specific date or days, between December 2024 and August 2025, mahalaga yon. Kasi magiging very credible at saka daming yung evidence ng salaysay sa pamamagitan ng salaysay ni Orly Guteza. At kung wala naman sa logbook, walang dumating doon, na convoy namang sasakyan, at may testimony na wala talagang dumating doon, bagsak yung credibility altogether. Yun siya sabi ko. Nakita nyo naman nung nag-rally po si Tululaway na, sino ba yung Tululaway? Si
Barsaga, Tululaway, na kinakausap yung pader. Nakita nyo po yung itsura ng Forbes Park. May CCTV po yun. 3 papunta. One way. Pagpasok, 3 CCTV. Doon pa lang doon, yung sa inuupuan ni Kiko Barsaga, may CCTV na po doon. Meron pa sa guardhouse. Meron pa sa guardhouse uli. Papunta naman pagpalayo ka. Yan po ang hanapin natin. Pangalawa, may logbook yan. Pangalawa, may logbook. Kailangan natin makita yon. Pangatlo, anong IDing iniwan? Yan po yan. Kabisado ko yan, hoy. Kaya hindi kayo pwedeng paloko-loko dito, boy. Kabisado namin yan. Oh. Kailangan pakita nyo yung logbook, CCTV, kitang-kita yan. At yung CCTV po yon, hindi lang po video yon. Meron po doon captured, high definition captured ng plate number. Para po magtugma sa logbook. Kabisado ko yan, oy. Oh. Ngayon, pag hindi nyo napakita yan, oh, kaya yung tinatago kasi wala na kayo susunod na papakita. Ang ginawa nyo lang, Marcoleta, Gutesa, Defensor, manira. Ang ginawa nyo lang, guluhin. Pero sa ebidensya, wala kayong mapapakita. Kaya tinatago nyo. Kasi kung legit yan, nandun yan ngayon sa DOJ, nag-file na yan ng complaint kay Romualdez. Kasama ang picture ng CCTV, kasama ang mga video, kasama ang mga screenshot na usapan, kasama ang GC, kasama ang conversation with Saldico. Hindi nyo maprovide yun. Kasi nga, bulaan. Kasi ang bulaan po sounds like lugaan. Patayin mo si BBM, no joke. I'm sorry, Your Honor, there are many OFW and residents in the abroad. They can understand Tagalog because they are really used in English. So I upgrade some level of my tongue. What I mean, Your Honor, Mr. Chair, if this Gutesa is really certified true copy, okay? If Gutesa is a certified true copy, Your Honor, Mr. Chair, he immediately goes to the DOJ and file a complaint against Romualdez if Romualdez benefited from this flood control. But we have seen and we thought that is gonna happen. DOJ Romulia is waiting after the hearing and then Gutesa became a ghost. Ghostessa. Okay? He declined to go to the DOJ. So, where is the case of Romualdez if there is no complainant? Is that the Constitution provided? No. The Constitution said there must be a complainant before a case will proceed. Your Honor, Mr. Chair. Okay? Because, Your Honor, this is a planted witness. And suddenly, it became a ghost. They just want to destroy the proceedings that is happening in the Senate and destroy one person or even some person in this government. Because they are really shaking their backlog right now for the wrongdoings they did to our Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. They are mind conditioning our Filipino people. They are diverting the real truth, nothing but the truth. They have no God. Patayin mo si BBM, no joke.
Sabi ni Rita Roa, Sernyolo, word lang, not enough evidence, sali-salita lang. Tama, hindi po ganon. 'Di ba? Ano po kasabihan natin? 'Di ba? Kasi mga DDS po, puro salita. Hindi po pwede ganon. Ano sabi po sa konstitusyon ni Nolo? He said, she said, buiset. Hindi po pwede dito yung he said, she said, buiset. Buisit kayo mga DDS. Ba't di pa kayo tumalon sa mantikang kumukulo? Kaya po ako naniniwala ako na ang DDS po ay sakit na ng lipunan po to. Sakit na ng lipunan. Kapag nilalagnat ka, sasabihin mo nilalagnat ka. Kapag bobo, tanga, inutil, walang kwenta, walang modo, sumasamba sa betlog ni Kibuloy, sumasamba sa China, DDS ka. Nung talaysay ni Orly Gutesa. Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita ka sa former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Nasa kaya siya? Madali ba siyang masomon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses at katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Those address pinadala namin sa kanila. Pero yari ka na, Gutesa. RTC Manila na. Ibig sabihin, totoo na to, Regional Trial Court. RTC Manila. Hinahanap ka na. Hayop ka. Higpitan mo. Huwag kang bibitaw sa pagkakapit mo sa wig ni Marcoleta. Kasi, makita lang, magkaroon na ng senyales na nagtatago ka sa wig ni Marcoleta. Captured ka. Wala na raw si Gutesa, hindi na daw nakatira. Yes. Ang subpoena na ipapadala namin sa kanya, i-course namin through the office of Senator Marcoleta and or doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila naman nag-present, lalo si patay Senator kayo. Marcoleta. Kaya sana, alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV doon sa Senado, noong araw ng pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Patay! Bustado! Oh! Teka lang. Sige, try mo. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya ng staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, ganun kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta, I think he stayed there for around, kung doon nagkakamali, mga around 30 minutes. Pagkatapos lumabas at doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya pinatawag. Pero nung dumating siya, nag-iisa siya? Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. What kasi sabi ni Senator Marcoleta, hindi rin daw niya alam kung nasaan Pwede man tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa servisyo ng mga Marine officers na baka sakali makatulong para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi sa makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face. Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko, valid yung kanyang sinumpang salaysay regardless of kung pinagsipay niya yung notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yes, sir. Putek, uling-uli sa CCTV! Eto, teka lang Orly Gutesa, Philippine Navy Marines. Meron kang nabanggit kanina. Asan ba yun? Yung tinawag siya ni tignan lang natin yun surprise witness. Eto Balikan ko lang yung si Mr. Yusek Trigiv Olivar.
Where is he now? Would you know? Ilang araw? 2004. Defend yourself. Pag merong... Nasaan na ba yun? Yung kunyari, walang alam si ano eh. Ito. Mr. Chair. Mr. Chair, I am going to consume my time by making Ito. Nagpapanggap po. Pagin natin. disclosure. Kahapon po, mga pasado po, 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Teka lang. Huwag mo na yan. Huwag ka na. Pilo ka. Tingnan natin. Dahil mong palabok eh. Tingnan natin. Ayan. Tatawagin niya. Ayan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang... Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon. Scripted, you know? Scripted ka, boy! Scripted! Kahiya naman to. Mahiya ka naman, oy! Diba? Biro mo, huli kayo sa CCTV, diretso sa'yo. Baka na namin, diretso sa committee hearing. Yung pala, binripping mo pa. Binripping pa si Gusesa, huling-huli sa CCTV. Ano ba naman niya, Marcoleta? Pagulo ka sa buong Pilipinas. Pagulo ka sa buong Pilipinas, huling-huli ka sa CCTV. Ba yan? Ayan po narinig nyo po ang pahayag ni Senator Lacson na hindi na matagpuan si Gutesa at nahanap na po ng RTC judge si Gutesa para sampahan ng perjury. Yare. Ay, nako. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo susunod na live. Maraming salamat po sa mga nagpaabot ng tulong sa atin. Si Mamula Lane. Ito yung kanina. Si Krista Ponce, Wayne JP. Maraming salamat. Evelyn Candalo, Kowele, Sir Ma'am Walien, Mami Chris Rose, I miss you too. Samonte Odets, Lynn Soli, Sir Ronuel Jose, Mamula Lane Ole, Roger Mabait, Mr. Dencio, Brenda, at Jean Nevers, Roel Arrogante, Ma'am China Chavez Bonifacio. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Ang maba pa ang buhay nyo, mga 200 years old. Kita-kita tayo susunod na live, Nakapilo ka, halin mo ako sa iyong palasyo. Nasaan ka ba nagtatago? Ang daming naghahanap sa'yo. Wala ka na ngang pag-aari. Nasaan na ang hayop na to? Gutesa, o Gutesa, 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 Gutesa. Ay, isa lang tayo Isa lang tayo. Iisa pa ba tayo?